Sige, narito ang mga karaniwang tanong tungkol sa Ijara Muntahiya Bitamlik. Ipinaliwanag sa Tagalog at may kasamang mga halimbawa para mas madaling maunawaan ng mga magsasaka o mangingisda. Q&A, Ijara Muntahiya Bitamlik. Sir, ano po ang pinagkaiba ng Ijara Muntahiya Bitamlik sa ordinaryong pagbili ng kagamitan? Sa ordinaryong pagbili, bibili ka agad ng cash o utang ka para makuha ang asset. Sa Ijara Muntahiya Bitamlik, ang bangko ang bibili ng asset para sa iyo at ipapaupa muna ito sa iyo. Magbabayad ka ng lease sa loob ng ilang taon. Pagkatapos ng kontrata, mapupunta na ang asset sa iyo ng walang dagdag na bayad. Halimbawa, sa Cotabato City, isang rice farmers cooperative ang nangailangan ng grain dryer na nagkakalaga ng 2,000 pesos. Hindi nila kayang bayaran ng cash. Sa Ijara, pinaupa ito ng bangko sa kanila sa halagang 200,000 pesos bawat taon sa loob ng 12 taon. Pagkatapos ng 12 taon, kanila na ang dryer. Tanong 2, pwede po ba kaming mawala ng gamit kung hindi kami makabayad? Sagot, dahil sa panahon ng lease, pagmamay-ari pa rin ng bangko ang asset. Kung hindi makabayad ang cooperative, may karapatan ng bangko na bawiin ang asset. Pero sa practice, binibigyan muna ng grace period o restructuring para hindi naman agad mawala ng cooperative. Halimbawa, isang grupo ng mangingisda sa Parang, Maguindanao ang nag-lease ng fishing boat. Dahil bumagsak ang huling isda sa isang season, nahirapan silang magbayad ng upa. Pinayagan sila ng bangko na magbayad sa loob ng susunod na 6 na buwan bago ma-default ang kontrata. Tanong 3, kung lease to own po ito, hindi po ba parang installment lang din ng regular bank loan? Magkahawig sa unang tingin pero magkaiba. Sa loan with interest, ang binabayaran mo ay principal plus interest. Sa Ijara Muntahiya Bitamlik, wala kang loan. Ang binabayaran mo ay lease upa sa gamit ng asset hanggang maging iyo na ito sa dulo ng kontrata. Walang interest, kaya't halal. Halimbawa, kung bibili ka ng tractor worth 2,500 pesos sa ordinaryong bank loan, baka matapos ang 10 taon ay umabot ng higit 4,000 pesos dahil sa interest. Sa Ijara, magbabayad ka ng fixed na lease, halimbawa 250 pesos kada taon sa loob ng 12 taon, equal 3,000 pesos total. Pagkatapos, iyon na ang tractor, malinaw at walang riba. Tanong 4. Pwede po ba ang anumang gamit o asset dito? Sagot, basta tangible at productive asset. Ibig sabihin, may silbi at hindi haram. Pwede ang equipment, machinery, livestock facilities, cold storage, fishing boats, trucks, at iba pang gamit sa agribusiness. Hindi pwede kung ito ay para sa haram business, halimbawa, alcohol production. Halimbawa, isang Vegetable Growers Association sa Bukidnon ang humiling ng cold storage facility. Pinondohan ito ng bangko gamit ang Ijara dahil malinaw na ito ay halal at makakatulong sa kanilang agribusiness. Tanong 5, paano po namin malalaman kung sulit para sa amin ang Ijara Muntahiya Bitamlik? Sagot, kung ang asset ay makakatutulong para tumaas ang kita ng inyong kooperatiba o samahan at mas madaling bayaran ng lease kaysa bumili ng cash, sulit ito. Ang kagandahan ay hindi kayo mangungutang na may interest, lease lang, hanggang sa maging inyo rin ang gamit. Halimbawa, ang isang cacao farmers cooperative sa Davao del Sur ay kumuha ng fermentation and drying facility. Ang lease nila ay 400,000 pesos kada taon, pero ang nadagdag na kita sa kanila dahil sa mas mataas na presyo ng fermented cacao beans ay umabot sa 100 pesos kada taon. Kaya sulit ang arrangement. Kaya makikita natin, ang Ijara Muntahiya Bitamlik ay ligtas, malinaw at nakabatay sa Sharia. Panalo ang bangko, panalo ang cooperative, at panalo ang mga miyembro dahil sa asset na magagamit nila para sa ikaunlad ng agribusiness.